Sabi ng isang tao, ang tagumpay daw ay masasabi na nagganap sa atin kung nalaman natin ang kalooban ng Diyos at ginawa natin. Again, success is knowing God's will and doing it. Maraming confused pagdating po sa kalooban ng Diyos. Pero pagdating sa kalooban ng tao, napakadali hong i-describe. Kapag kaya naganap at patuloy na nagaganap ang kagustuhan ng tao, yung kalooban niya, madalas po ito ay napapariwara ang tao. Ngunit ko yung kalooban ng tao ay ayon sa kalooban ng Diyos, napapanuto buhay. So, ngayong hapon, tulungan tayo ng Panginoon na sa isang simpleng pagtalakay, maunawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At pag nalaman natin ang kalooban ng Diyos, lakaran natin, sundan natin, ipamuhay natin. I mean, nating lahat. Mapaministro, mapanasa religious sector, mga kapatiran, lalo na po ating mga nasa pamahalaan, people in authority. Magandang araw sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240. Nagagalak po kami na patuloy kayong nakikiisa, of course kasama ng aming buting squad members sa panguna ng aming squad leader. Kasi yung ating pagtalakay, kung ipamumuhay natin, tayo po ay lumalakad sa tamang landas. And again, lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Ito na po pinakasimpleng paliwanag. Kapag ka gumagawa ka ng tama, ayon sa Biblia, pag gumagawa po tayo ng tama at the moment, you are doing God's will. Pagka ginagawa natin yung bagay na nalulugod ang Diyos at siya ang napapapurihan, siya ang nalululahati, you are doing God's will. So pag nagawa natin yung tama at the moment, again, you are doing God's will. And may God help us to walk in His perfect will. May categories ang mga tao patungkol sa pag-uusap ng kalooban ng Diyos. Some people are indifferent pagdating sa usaping kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin? Wala silang kapaki-pakialam alamin ang kalooban ng Diyos. Not only indifferent, some people are insubordinate. Ibig sabihin, ayokong alamin ang kalooban ng Diyos and I'm not interested. Hindi ko gagawin. So, insubordinate. Ito po masakit pa. Some people are totally ignorant. They do not know God's will and they're not trying to know His will. Pero kung merong indifferent, insubordinate, ignorant, merong mga tao na interested. Yun yung mga taong kagaya ninyo, natin, na ang Panginoong Diyos ay nalulugod. So pag ninanais natin gawin ang kalooban ng Diyos, He will let you know exactly His will, and through the Holy Spirit, He will able to help us do it. So, finding God's will and doing it is a life of success. At para tayo makalakad, makaayon, makatungo sa landas ng kalooban ng Diyos, una, we must have a knowledge of what God wants us to do. Secondly, we must have the power to do it. So gusto malaman ang kalooban ng Diyos? Well and good. Ano ba yung gusto ng Diyos? At pag nalaman yung gusto ng Diyos, Panginoong Jesus, through your Holy Spirit, help me to do it. So that's the message. Yun yung pinaka-buod ng ating pag-uusap. But let me go further. Wala pong formula
na mababasa natin now, step 1, step 2, step 3, or ABC. But the principle that is written in the Bible, pag sinunod po natin, we will be successful in doing God's will. Sapagat ang lahat ng bagay na ito nakasentro sa ating Diyos na si Kristo. So, we are interested in doing God's will. So, Panginoon, gusto kong malaman ang kalooban mo. Ikaw na aming Diyos, gusto kong gawin dahil gusto kong maluwalhati ka. Bakit to? Baka, una sa lahat, because Jesus is the pattern. Siya po ang ating pamantayan. John 17:4, sabi ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama, I glorified thee on the earth, I have finished the work which thou gavest me to do. So, ang inam ho na sa ating mga tao, to come to that point in life, na nabuhay tayo, naglilipas sa mundo, ginawa ang kalooban ng Diyos. Batay sa kagustuhan ni Kristo. So, ang plano ng Panginoon, ihiwalay si Kristo sa normal na tao at gawin yung plano niya para sa ating kapakinabangan, which is, nung magkatawang tao si Kristo, ang layunin ng Ama ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At sabi ng Panginoon sa verse 19, I sanctify myself. And to be sanctified is to be set apart for a purpose. May layunin po. Ano po layunin? Yung sundin ang kagustuhan ng Diyos. Nabubuhay tayo. You are in uniform. Sibilyan kami. Meron tayong layunin. Bakit tayo nadyan sa ating kalagayan? Hindi lang para magtambay-tambay, magpasikat kami, o magsayang ng oras, tayo ma-involve sa kung anong mga kalokohan, but we are in our places for the purpose of doing our task. Sinumpang tungkulin sa gobyerno, sa pamahalaan, kami naman bilang sibilyan, ay susunod sa batas. So, doing God's will should glorify Him. Hindi yung kagustuhan natin na masusunod, kundi kagustuhan ng ating Ama sa langit. And He was able to do exactly what the Father had intended Him to do. At magagawa lang din natin po yun, mga kaibigan, if we have personal relationship with Jesus Christ. Mas alam ng mga anak ko, lalo na aking may bahay, ang kalooban ko bilang head of the family. Hindi po alam ng kapitbahay namin. Hindi alam lalo ng malayo sa amin. So bakit nila alam? Because ng aking mahal sa buhay, immediate family, because they are related to me. So malalaman po natin talaga ang kalooban ng Diyos if you are related to God. Kaya po, sabi namin madalas, si Kristo po ay kilalanin natin bilang tagapagligtas, bilang Diyos ng ating buhay. Tanggapin natin siya sa ating puso. So, sabi sa verse 21, John 17, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, that they also may be one in us. So knowing the will of God means knowing God and walking intimately with Him. Tulad na sinabi ng Panginoon. So to walk in His will, remember, si Kristo ang pattern. Pangalawa, He is the purpose. Gagawin ko itong bagay na ito para matuwa siya. Gagawin ko itong isang bagay na ito para maluwalhati siya. Kaya pagka ganun na ating kaisipan, kami mga sibilyan, hindi gagawang mamirwisyo ng kapwa. Hindi magagawang manamantala ng kapwa. Lahat tayo, whether you are in uniform or in authority, we will not do anything that is wicked because that would not glorify God. And that would defeat the purpose. So ang ating layunin po, matuwa ang Diyos. Are you doing things that would make Him happy? Bakit puro siya lang? Sapagat siya ng ating Diyos. Bakit hindi naman ako, mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, walang pinakahangad at magbibigay tuwa sa kanyang puso, kundi mabigyan ng tuwa ang kanyang Ama sa langit. Parang simpleng ama. Ang isang matinong ama, wala nang hinangad halos ng para sa sarili niya, kundi para sa kapakinabangan ng kanyang pamilya. Naliligaw nga lang ng landas ng ilan, pero yung hangarin mong mapasaya sila and provide for them, kahit na wala ka na anumang bagay, just make them happy.
your loved ones, will make us even happier. Because we believe, ang isang matinong Ama, it is not the receiving that would make me happy. It is in the giving that would make me happy. And when they receive, yung ating mahal sa buhay, that would make us even happier. So, John 17:21 to 22, ang sabi ng Bible, upang ang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin, at ako ay sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. So we will do things that would glorify Him so that the people may see. O, pambira, napakatinong tao nito. Ang ganda ng kanyang pagiging tao, ang ganda ng kanyang paugali. Bakit kaya niya nagawa yon? It's because of God in us. So yung ginawa natin mabuti, Matthew 5:16, will be seen by people around us that would lead them to glorify God. Hindi po tayo mapapapurihan. So, that's a purpose, that the world might believe that Jesus is God. Isinugo ng Ama. Parang maliwalhati siya. Hindi lamang siya ang pattern, hindi lamang siya ang ating purpose. Of course, we want to know God's will. We have to have the power to do it. He is the power through the Holy Spirit. Ang magandang balita dito, mga kapatid, hindi po archaic, hindi imposible, hindi mahirap, malaman ng kalooban ng Diyos. The same God who calls us, who saved us, will enable us and lead us to do His will through the Holy Spirit. Verse 23, I in them, thou in me. So He is in us to empower us to live for Him. So magagawa natin ang mabubuting bagay, magagawa natin ang kalooban ng Diyos. That would glorify Him if He lives in us. So kailangan po na sa ating puso, pagkatao, ang Panginoon. So what is the will of God? In general, it is letting Jesus live His life through us, and He receives all the glory. Kaya nga po, ang kalooban ng Diyos is not a formula. It's not even a road map. It's a relationship with God. So pagka tayo po anak ng Diyos, kayo ay sumampalataya sa Panginoon, tulad ng marami sa atin, it's not going to be very hard na gawin ang kagustuhan ng Ama o ni Kristo. Sapagkat pagsuko ang ating buhay, naka-submit sa Panginoon. And all we want is to make Him happy. It's very easy for us to walk in God's will. Sabi ng pilosopo, ba't puro Diyos na lang, puro Diyos na lang? Bakit? Meron pa ba tayong ibang bagay na pagsusulitan? Siya ang pagsusulitan natin. God owns us. God created all things. Siya may-ari sa atin. We have no right, whatever. At yung nakakala ng tao na pagka siya nagpaka sa Diyos, magiging malungkot, boring ang mundo niya, nagkakamali siya 1,000 times over. Ang tunay na magpapasaya sa tao, yung magawa mo, ang purpose mo sa mundong ito, to glorify Him. Hindi po magiging maayos ang isang sasakyan na ginawa para maging vehicle. Pagka ito ay hindi mo ginamit ng ayos, yung bagong-bago mo sasakyan na walang sira, nilagyan mo ng tali at hinihila-hila mo lang para umandar. O kaya naman, hindi mo sinakyan para umandar, tinutulak mo. It's defeating the purpose. Pag natutunan natin ang purpose ng bagay na yun, sasakyan for example, you will enjoy the very thing. So pag nalaman natin na tayo nilikha talaga ng Diyos, na kumbisi talaga tayong pag-aari tayo ng Diyos, and we will do kung ano yung layunin ng Diyos sa atin, you will be the most happy, the happiest person. So, kung paano sinabi ni Kristo na, Father, I have finished the work you have given me, naway tulungan tayo ng Diyos na bago pumanaw, Panginoong Diyos, I have
finish the work that you have given me. Deuteronomy 8:6. At yung tutuparin ang utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang daan, matakot ka sa kanya. 1 John 2:17. Ang sanglibutan ay lumilipas at ang masasamang pita nito datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Gusto niyo maging stronger, invincible, ika nga, do God's will. Upang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, una sa lahat, perceive His will. Simulan natin sa, Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko ngayon for the day? And help me accomplish it. Pag ginawa natin yan, magiging masaya ka. Hindi lang yan, pati ang Panginoong Diyos. So, to be in detail, perceiving His will, dapat nakita natin yung guidance. 1 Thessalonians 4, verse 3 to 5. Tinan niyo po sinabi, sapagat ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Kakambal ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay alisin natin yung buhay na may kinalaman sa immoralidad, kalaswaan, karumihan. Dahil ang gawa ng laman, hindi kailanman makakasabay, makakalugod sa kalooban ng Diyos. At sabi pa ng Bible, na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan, sa pagpapakabanal at kapurihan, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hentil na hindi nakakakilala si Diyos. So you want to know God's will? Away with immorality, away with lasciviousness, away with the works of the flesh. Perceive His will. Secondly, persevere. Pagsikapan natin, when you want to walk in His way, in His will, it's not going to be very easy most of the time dahil lalaban at lalaban ang ating laman na gusto ay katamaran, gusto ay kahalayan, gusto ay kamunduhan with the bombarding efforts of information, events na nangyayari sa paligid, ang kalaswaan, adultery, fornication, or romanticize, spreading hate sa mga social media, mga temptations to get rich quick, and false ideologies, luring the youth, luring people, tempting to leave their homes, to disrespect authorities. Mga kapatid, the only protection we have is to persevere, doing God's will. We have to be conscious to make decision the bawat araw. Lagi, Panginoong Diyos, help me to be conscious that every day I will walk in your way. I will follow your ways. I will do your will. Hebrews 10:36, sapagat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Magtiis tayo ng medyo konting kahirapan. If you really want to do God's will, there are hardship. Pero may hardship din naman sa kamunduhan. Ang resulta ay kapahamakan. So maghirap na tayo ng konti doing God's will. Not only perceive, persevere, pursue God's will. Huwag niyong sinikap sundin, mamaya tinamad na tayo. No, let's pursue. And this requires a conscious decision. Panginoong Diyos, not my will, but your will be done. It involves faith. It involves trust. Panginoon, tulungan mo kong gawin yung gusto mo talaga. And to be happy. Panginoon, di ko sasayangin ang aking oras. To make other people happy. And then ikaw hindi matutuwa. So, Lord, gagawin ko ang bagay na ito because I want you to be happy. 1 Peter chapter 4, verse 2 to 3. Ang wika ng Bible, upang wag na kayong mabuhay sa laman. Sa inyong nalalabing panahon, sa pita ng laman, sa pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, you will not promise, you cannot promise, bukas buhay ka pa. May mga tao nag-uusap ngayon, mamaya mamamatay. Kausap mo na siya ngayon, mamaya wala na siya.
So, yun nalalamin panahon natin mga kapatid. Let's try to do God's will. Sabi ng Bible, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. Tayo yun, na lumalakad sa kahalayan, masamang pita, paglalasing, kalayawan, kayamuan, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga maling pananampalataya. Ibig sabihin, we have enough evil things in our life. Godless ideologies, immorality, people enjoying lust, feasting on drunkenness and wild parties, false worship. Mga kapatid, pursue God's will. So ito hamon sa atin as I close. Para malaman talaga natin ang kalooban ng Diyos, although we are somehow confused, hindi man natin eksaktong malaman yung detalyeng, importanteng detalye, just if you know, ito gusto na Diyos gawin ko for the day, just do it. And ask the Holy Spirit to guide you. Paano natin malaman? Of course, keep reading the Bible. Keep reading the scriptures. Ito po ang manual, Biblia. So keep reading the scriptures. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, light unto my path. Ito po yung tanglaw natin sa nilalakaran nating madilim na mundo. So gawin natin ang nais ng Diyos para maluwalhati siya. And to disobey His will is to reject His word. Principles are clearly marked in the Bible. And let us be aware. Let us be conscious lagi. Kung ano sinabi ng Bible, yun ang dapat masunod. And you must know the rules of the road. You must follow the signs. Pagka kayo bumabiyahe, naglalakad, may mga warning. Pag di mo isunod, mapapahama ka. So, tulungan tayo ng Diyos na alamin ang kalooban niya through His Word. Secondly, through the Spirit of God. Philippians 2:12 and following, wherefore as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Okay, susunod lang sa Panginoon, gagawin ang gusto niya dahil may nakakakitang bantay. Kundi dahil sa Espiritu sa inyong puso. Ipamuhay natin. Wika nga ng Bible sa verse 12, work out your own salvation. Means to say, yung kaligtasan meron ka, you work it out. Kumbaga sa gym, yung muscle na meron ka, you work mo yan. Work it out. Para yung lumaki yung muscle, tumibay. So you have salvation, you have that salvation in Jesus, you work it out through the Holy Spirit. Lord, gabayan po ninyo ako sa maghapon. Panginoon, gabayan mo ko sa gagawin ko. So the inner guidance of the Holy Spirit will give us the sense of God leading us. Hindi lang gagawin mo yun dahil masaya ka, kundi Panginoon, gagawin ko ito with or without my benefit. Kundi alam kong kalooban mo, gagawin ko ito. Proverbs 16 verse 9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang hakbang. So, you are making your plans. Wala pang masama ron. Pinag-iisipang mabuti ang ating mga plano. That's good. In the process, you need to stay open. Huwag tayong sarado. And by doing so, Lord, these are my plans for the day, pero hindi po ito masusunod. Ikaw, if your plan will be in accordance with God's plan, well and good. So yung Espiritu Santo sa ating puso ang gagabay sa atin. So don't forget to pray. Pagkagising pa lang, gabayan tayo ng Diyos. Proverbs 20:24, ang lakad ng tao ay sa Panginoon. Paano ngang mauunawa ng tao ang kanyang lakad? Yes, we cannot grasp all the details. Pero sabihin natin, Panginoon, I may not know details o kung saan ako hahantong dito, but I know this is good and this is right. Gagawin ko po ito. So through the scriptures, through the Spirit, through other saints, malalaman natin ang mabuting landas ng Diyos sa payo ng matitinong kausap, matitinong tao, people who are wise, full of wisdom, mga tao mapagkakatiwalaan. Hindi yung mga nabalot ng bisyo, nabalot ng kalokohan. Huwag kayong
asa ng matinong payong mula sa taong nabuhay sa kabundulan, nabuhay sa kawalangian. Wala bibigyan ng matinong payo ang tao na buhay na hindi naniniwala sa Diyos. Wala ho. Ibubulid lang po tayo nun sa kapamakan. So, it may not be members of your family, somebody that is outside your home, but try to listen to the saints who are wise, trustworthy, na magbibigay ng payo. People who want for you to do what God wants you to do. Hindi yung may pakinabang kasi siya, kaya ka bibigyan ng payo. Hindi ho. People who will not profit anything. Kundi, the only reason is, I want you to do this because this will glorify God. And this will make you happy. So, pang-apat, it might guide us through the stillness of your heart. And God will give you peace. Colossians 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. In your stillness. Sabihin niyo, Panginoon Diyos, just give me peace. Just give me the peace of mind. Kung ito ang gusto kong landasin, tahakin, ayon sa iyong kalooban, guide me through the Holy Spirit, just give me the inner peace. Although peace is an emotion, it is reassuring that this deep-seated, God-given peace, dumarating po sa panahon na gagawin niyo kalooban ng Diyos. So, sabihin mo, Panginoon, I am in this decision. Tulungan mo po ako, gabayan mo ako, at pagtitiwalaan kita. So, the will of God for our lives ay hindi tila high-sounding theory. It's a reality. And so, we have to live out His will sa tunay na kinikilos sa ating mundo. Doing God's will demands a decision. And that decision requires faith and action. You may not see the end, so you have to trust Him by faith and then step out by faith. You have to act. Faith and obedience ay parang kambal po yan. They go together. Hebrews 11:6. Faith without faith, it is impossible to please Him. Kaya kung tayo tunay na lalapit sa Diyos, come trusting Him, and He will reward you. Because he who seeks Him, God will reward him. So God's will is letting God live His life in us and do the right thing at the right time. May God help us all, and God give you peace. And keep praying for our Squad 240. Malaking bagay po ang inyong paglapit sa Panginoon, bringing this group sa trono ng biyaya ng Diyos. Please pray for Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Corporal Aristotel Bayani, Police Staff Sergeant Adio Burgess. Pray for Police Master Sergeant Fernando Datig. Sama niyo po sa panalangin si Police Master Sergeant Rudolph Sasa Ramos. Ganyan din po si Police Master Sergeant Ryan Garcia. Kasama rin si Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo. Ganyan din po si Police Senior Master Sergeant Carlito Mendoza Jr. At ang aming Assistant Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Please include in your prayers ang aming Squad Leader, si Police Major Romeo de Guzman. And of course, including our COP at ang ating buong kapulisan. And as we pray for you, pray for us. Until next time, salamat po.